Ang pelikula ay nagsisimula sa eksena kung saan si Brian Godlock ay nagtatakbuhan ng walang humpay sa mga kalye ng kanyang kapitbahayan. Sa di kalayuan, naririnig ang putok ng baril. Habang hinahabol niya ang tunog, napansin niya ang dalawang sasakyan ng magkaibang gangsters na nag-aaway sa isang matinding bar-ilan. Isang grupo ng gangsters ang nagawang patayin ang driver ng kalabang sasakyan kaya nag-crash ito. Papunta na sa direksyon ni Brian ang mga gangsters, kaya naghahanap siya at nakakita ng metal na tubo. Habang papalapit ang sasakyan, ginamit niya ito para basagin ang windshield, halos magdulot ng aksidente sa kanila. Bigla namang hinarap siya ng mga lalaki at pinilit siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Nakakita siya ng forklift at sa instinct, ginamit niya ito para tumalon sa truck ng gangsters, na tumamba ang isa sa kanila. Ngunit si Brian ay binaril sa likod ng isa sa mga nakaligtas. Ang lalaking mukhang natalo sa laban ng tattoo artist ay brutal na binaril siya sa lalamunan at iniwan na parang patay. Dinala si Brian sa ospital, kumakapit sa buhay habang nananalangin ang kanyang asawa na si Saya para sa kanyang mabilis na paggaling. Nagawa ng doktor na mailigtas si Brian at sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nakarecover. Dumating si Detective Vaso sa ospital para tingnan siya at iniwan ang kanyang card. Ilang araw ang lumipas at nagising si Brian, agad na lumapit si Saya sa kanyang tabi na may luhan ng kagalakan sa kanyang mga mata. Sinimulan ni Brian ang therapy para matutong muling lumakad, ngunit nawala ang kanyang boses sa atake, na nagpapahirap sa kanya habang sinusubukang sumigaw sa harap ng salamin, may luha sa mata. Binigyan siya ni Saya ng artificial voice box, ngunit ang pagkadismaya ay nagpahirap sa kanya at unti-unti siyang nagsara sa mundo. Matapos ang ilang panahon, nakalabas si Brian sa ospital. Dinala siya ni Saya pauwi, kung saan makikita ang malinaw na pagkasira ng lungsod, puno ng karahasan ng gang at mga tao na nawalan ng direksyon. Dumating sila sa kanilang tahanan sa katahimikan, lugar kung saan naganap ang trahedya. Naalala ni Brian ang mas magagandang panahon ng buhay pa ang kanilang anak na si Taylor at masayang naglalaro sa harap ng bahay. Napaluha siya habang nakatitig sa bakanteng bakuran. Sa loob, naruroon pa rin ang mga laruan ni Taylor sa mesa, kasama ang Christmas tree na may nakabalot pang regalo. Muling bumagsak sa luha si Brian, hindi makayanan ang pagkawala ng anak. Niyakap siya ni Saya habang umiiyak siya sa sakit ng puso. Sa mesa malapit sa kanya, napansin niya ang balita tungkol sa pagpatay kay Taylor ng mga gangsters at punatin niya ang papel sa galit at pighati. Pumunta si Brian sa kusina at kinuha ang isang bote ng vodka. Pinatingnan niya kay Saya kung tutulungan siya, ngunit siya ay napaluha, hindi alam ang gagawin. Kinabukasan, naghahanda si Saya para sa trabaho, at malinaw na hindi natulog si Brian sa kama kagabi. Nakita niya itong nag-iisa sa ibang kwarto, umiinom, kaya nag-text siya para itanong kung nakita niya ang kanyang mga susi, ngunit puno pa rin ng alaala kay Taylor ang isip ni Brian. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang anak, na hindi nagalaw, at umupo sa kama ni Taylor na may luha sa mata bago humiga at alalahanin ang pakiramdam na kasama ang anak niya. Pagkatapos, lumabas siya sa harap ng bakuran, naaalala ang araw ng trahedya, si Taylor ay natututaw pang magbisikleta nang dumaan ang dalawang magkaibang gangsters at nagkaroon ng matinding bar-ilan. Na-realize ni na Brian at Saya na si Taylor ay binaril at namatay sa kanilang mga bisig. Hindi na makaupo, dali-dali siyang pumunta sa kanyang workshed at inalis ang lahat ng bote ng vodka bago kunin ang kanyang mga tools. Bumalik si Saya sa bahay, tumigil sandali sa kotse bago pumasok. Hindi niya makita si Brian kaya nag-text siya, at nakita niya si Brian na hindi pinapansin ang mensahe. Natagpuan ni Brian ang card ni Detective Vassell at nagtungo sa istasyon upang makausap siya. Umupo siya sa opisina, naghihintay, at nakakita ng mga larawan ng lokal na gangsters. Nagsimulang kumuha siya ng mga litrato hanggang makita ang gangster na umbarrel sa kanya, si Pla. Pagbalik ni Vassell sa opisina, lumalabas na si Brian ay aalis na. Pag-uwi, ipinaskil ni Brian sa kanyang pader ang mga larawan ng gangsters, naghahanda para sa sariling investigasyon. Itinala niya ang ika-24 ng Disyembre bilang araw na papatayin niya silang lahat. Nagsimula siyang mag-ehersisyo at manood ng mga video kung paano gamitin ang kutsilyo. Habang nagpapatuloy ang training, lumalayo ang pagitan niya at ni Saya, ngunit determinado si Brian sa kanyang paghihiganti. Ilang buwan ang lumipas, bumili si Brian ng second-hand na kotse, tuwang-tuwa sa kanyang layunin. Si Saya naman ay abala sa pagbabayad ng mga bills, ngunit naririnig niya si Brian na nagmo-modify ng kotse sa gabi at unti-unti ring nasa Ira. Nag-training din si Brian sa firearms, bagamat sa simula ay
hindi siya mahusay, pero bumili siya ng arsenal at nakinig sa police radios. Isang gabi, lumapit siya kay Saya, ngunit nagdesisyon itong lumipat sa bahay ng kanyang ina, iniwan si Brian. Ipinapaputok ni Brian ang kanyang galit sa training dummy, at pagkatapos ay nagpapapractice ng pagmamaneho gamit ang kotse. Pagsapit ng Oktubre, nagsimulang mag-stakeout si Brian sa kilalang hideout ng gangsters at kuhanan ng litrato ang operasyon nila. Nakita niya si Paa na parang kukuha ng pera, at isang lalaki na umaalis sa kotse, kaya kinuha niya ang plate number. Si Brian ay naging muscular, athletic, at mahusay na driver, kaya makakayanan niyang maneho ng perpekto. Sa shooting range, mabilis niyang natatamaan ang target. Isang araw, nakita niya ang isang batang lalaki na kahawig ni Taylor at niyakap ito, ngunit hindi ito ang anak niya. Bumalik siya sa kotse at nakita si Plan na nagbibigay ng pera sa mga bata, ngunit napigilan niyang umatake dahil marami ang bata sa paligid. Nang bumangga siya sa isang gangster at naitulak sa lupa, ibinuhos sa kanya ang ice cream, dagdag insulto sa pinsala. Sa gabi ng ika-23 ng Disyembre, tinutukan niya ang bahay ng isa sa gangsters at pumasok. Narinig ng lalaki ang tunog at lumapit, ngunit pinabagsak siya ni Brian. Nakahagtay ang gangster sa bubong ng garahe ni Brian. Suot ang welding mask, pinuputol niya ang lalaki pababa at iniabot ang papel at pan para humingi ng impormasyon tungkol sa gang. Nagupo si Brian, ngunit umatake ang gangster at nakalaya. Hinawakan ng lalaki ang kutsilyo ni Brian at tinaga siya sa binti. Nagkagulo sila, ngunit sa huli, tinusok ni Brian ang lalaki gamit ang screwdriver at natalo siya. Pagsapit ng ika-24, nagsuot si Brian ng body armor at inihanda ang mga armas. Sinulat niya ang isang note at huling tiningnan ang kwarto ni Taylor. Pumunta siya sa bahay ni Saya. Nakikita siyang nagdodrawing para kay Taylor bilang paraan ng pagharap sa sakit. Nagpunta siya sa libingan ni Taylor, na araw ng kaarawan nito, at naupo ng mag-isa kasama ang alaala ng anak, umiiyak. Binuksan niya ang regalo para kay Taylor. Sa gabing iyon, narinig ni Detective Vassell ang ingay at dumating na may baril, ngunit nakita lang ang nakatali at nakagagag na gangster kasama ang note. Dumating ang pulis at kinuha siya. Binasa ni Vassell ang note mula kay Brian, na nagsasabing aayusin niya ang dapat ay ginawa ng pulis, kasama ng flash drive na may detalye ng gang at ebidensya na nakolekta ni Brian sa nakaraang taon. Habang nagmamaneho, narinig ni Brian ang police report tungkol sa gang activity at nagtungo sa lugar. Nakita niya ang dalawang gangsters na nananakit at nagnanakaw sa mag-asawa. Nang lumayo ang isa, pinilit ni Brian silang ikabit sa pader gamit ang kotse, tinusok ang isa at hinabol ang isa gamit ang kanyang kotse. Sinubukan niyang itapon ang lalaki, ngunit nang kumuha ng baril, na-disarm niya ito at nabaril patay. Itinaas ni Brian ang kanyang tiyan, unang buhay na kinuha niya. Pumunta siya sa gang compound at naghulog ng nakabalot na package sa pader. Dinala ito sa kanyang boss na si Paa, na lumabas na mga daliri ng patay na lalaki ang laman. Nagkaroon ng isa pang napakalaking bar ilan sa lungsod kung saan maraming pulis ang tinamaan at nagtatago. Dumating si Brian sa lugar at nakita ang isang babaeng pulis na binaril. Pumasok siya sa gitna ng kaguluhan, binaril at pinatay ang mga gangsters habang isang lalaki ang nagla-livestream ng sasakyan direkta kay Paa. Binato ng gangsters ang kotse, ngunit naitulak ni Brian pabalik ang sasakyan. Sinubukan niyang iligtas ang pulis, ngunit binaril ito at namatay sa tabi niya. Itinutulak niya ang babae palabas ng kotse bago makita ang lalaki na nagla-livestream at itinulak ito gamit ang kotse. Kinuha ni Brian ang telepono, nakita ang livestream, at binaril ang lalaki para makita ni Pla. Nalaman ni Pla na si Brian ang may gawa at nagpadala ng mensahe sa kanyang gangsters para habulin siya. Ang mga thugs na nasa gitna ng pananakit sa isang kalaban ay nakita ang paparating na kotse, si Brian, at tinitigan niya sila ng green bago umalis. Huminto siya sa tulay, hawak ang lumang laruan ni Taylor at pinakinggan ang musika bilang paalala kung bakit niya ginagawa ito. Muli siyang lumabas, ngunit nahuli siya ng mga gangsters at sinimulang habulin sa lungsod. Nagpul 180 si Brian at hinarap ang mga lalaki bago gumawa ng matinding drift at tinamaan ang isa sa kanila. Umalis siya muli, ngunit agad na naabutan ng mga lalaki. Isang biker ang sumali sa habulan at nagbukas ng apoy sa kanya, kaya pinabilis niya ang takbo. Tumama siya sa roadblock at naipit sa pagitan ng dalawang truck na puno ng gangsters na nagbabaril. Napatay niya ang isang lalaki bago gumawa ng pit maneuver sa harap na truck na nagdulot ng banggaan ng parehong truck. Ang biker ay nasa buntot pa rin, nagbabaril sa sirasirang kotse ni Brian. Umabot ang biker sa bintana, ngunit hinawakan ni Brian ang baril nito, nawala ang bisikleta ng biker at itinulak sa pader. Huminto si Brian para huminga. Si Detective Vassell ay nasa kotse, sinusuri ang ebidensya na ipinakita ni Brian, bago pumunta sa
headquarters ng gang. Nang marinig ang atake sa kanyang mga tauhan, nagpadala si Paa ng mensahe para bumalik ang lahat ng goons sa kanyang gusali. Huminto si Brian sa labas ng gusali, pinapakinggan ang laruan ni Taylor at naaalala ang mas mabubuting araw. Siguraduhin niyang handa ang lahat ng kanyang armas bago makita ang mensahe ni Pla sa telepono na nagnakaw siya. Nag-gear up si Brian at sumakay sa motor para tapusin ang sinimulan ng gangsters. Nakalusot siya sa hideout sa likod ng convoy ng gangsters at sumiklab ang barilan. Pumutok ang kanyang motor, nagdulot ng malakas na pagsabog at sinunog ang mga lalaki. Samantala, pinatay ang mga tauhan ng gangsters. Nagpunta si Brian sa gusali, naririnig ang sigaw ng mga lalaki at huminga sandali. Habang pababa ang mga armado, binaril at nilabanan ni Brian sila kung kinakailangan. Ipinakita ang kanyang training, wala ni isa sa kanila ang may laban sa kanya. Lumipat siya sa sidearm at patuloy na tinatamaan ang mga lalaki. Sinubukan niyang mag-reload ng shotgun ngunit 3 bala ang tumama sa body armor niya, bumagsak, ngunit mabilis na nakabangon. Naglatag siya ng explosive trap sa pangunahing hallway ngunit biglang umatake si Gangster Ruiz, mas malakas, na itinapon at na-disarma si Brian. Tinamaan siya ng mabibigat na suntok, ngunit nang matrigger ng ibang gangsters ang bomb trap, nasugatan niya si Ruiz sa balikat. Hindi bumagsak si Ruiz at pinagsuplex si Brian. Pumasok na si Detective Vassell sa gusali, dumaan sa mga patay na katawan. Magkasama sina Brian at Ruiz, parehong pagod, nagpunta sa armas, pero na-disarm ni Brian si Ruiz at pinaputok sa ulo. Dumating ang Vassell sa atake, pinatay ang lahat ng kalaban. Nakita ni Vassell si Brian at nag-hold ng baril sa isa't isa, ngunit ibinaba ni Vassell ang kanyang pistol, pinapakita na kaalyado siya ni Brian. Biglang bumuhos ang mabigat na putok mula kay Pia, nagtago sila. Nakahuli siya ng pagkakataon, lumapit kay Pia at tinutukan ng baril ang ulo nito, pinilit itong bumagsak ang armas. Hindi maputok ni Brian, kaya pinaputok siya ni Pia ng 2 beses at pinaputok si Vassell. Tumugon si Brian at pinatay si Pia. Sakit na muling nakabangon sina Brian at Vassell. Hinawakan ni Brian ang baril at hinanap si Pia. Nagharap sila at nagpalitan ng putok, ngunit nataman si Brian ng sobra sa vest at bumagsak. Papatayin na sana siya ni Paa, ngunit binaril ni Vassell sa likod si Paa, kaya nagkaroon si Brian ng pagkakataon na itumba ito sa lupa, hampasin ang mukha, at hihigpitan hanggang sa mamatay ang buhay ni Paa. Habang lumalapit ang kamatayan, naaalala ni Brian ang masayang ngiti ni Taylor. Kumain si Vassell kay Brian, na nakikita ang flash ng maikling buhay ni Taylor at kung ano sana ang kinabukasan nito. Nakita natin si Saya sa libingan ni Taylor, kung saan ang laruan ni Brian, isang tren, ay paikat sa headstone. Binasa niya ang note mula kay Brian bago iniwan ito sa libingan. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Laurel Moore from Fanatics, Natural Arellano, Tiffany Avellino, Tyler James, Andrew Logasan from Salcedo 2 Petchayan Noveleta Cavite, Zor Cabriana from Montalban Rizal, Daniel Libor from Indang Cavite, Emmanuel Abgaban from Caloocan City, Stambay Whithill from Barangay Alihis Bacolod City Jamer Alova, at James Sanjay Dichos from Cebu. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.